start mag-operate ng franchises nila, every repeat purchases nila, you get rebates from 1% to 3%. So, if they are averaging, let's say, 100,000 a month, you get 2% of that, meron kang residual income na 8,000 pesos every month. Pero mo, habang nagluluto sila, kumikita ka. Tama ba yan? Sino nag-franchise? Ikaw ba o sila? Sila! Ikwinento mo na. Ganun mo yun. So, kung may mga kilala kayo, may pera din naman, kwentuhan nyo na kagad yung franchises na. Okay? Now, eto. This is the second way to earn. Sino dito gusto kumita ng 20,000 a day? Okay. This is just an option. Again, hindi kayo obligadong gawin. But if you want to earn 20,000 a day, you might want to see it also. Okay? Ito po yung sikreto ng mga milyonaryo. Sino po malaman ang sikreto ng mga milyonaryo? Yes! Gusto nyo? Tingnan nyo kung paano namin pinaturn. For example, si Henry C. Mayaman ba si Henry C? Yes! Ba't siya mayaman? Di ba siya may-ari ng Banco de Oro? Yes! Saka SM? Yes! Ano ginawa ni Henry C? Imbis na siya magtrabaho, nag-hire siya ng empleyado. 1,000 empleyado dito, 1,000 empleyado. Binayaran niya yun ng basic pay. Tama? 8 oras magtrabaho yan sa isang araw. Di ba? Ganun dito, 8 oras na yan. Sa Banco de Oro, ito yung mga graduate. Graduate ng Lasal, Ateneo, UP, mga matatalino. Sa SM, ito yung mga high school graduate. Ito yung mga may hirap na pagod na sa hirap at masipag. Diba? Babayaran mo contractual, 250 a day, ganun yan eh. Pero masisipag. So, 8 hours a day mo yan. So, sa loob na isang araw, meron siya 8,000 hours. Can you imagine how he multiplied this time? Alam niya kasi yung kasabihan na time is gold. Ba't ba nagiging gold ang time? Nagiging gold ang time pag marami ka nito. Kasi every minute, kung may pumapasok na pera, mayaman ka. Marami naman kasing tao, naubos ang 8 oras, wala namang pumasok. Tama ba yan? So don't misunderstood na porket may ginagawa ka, 8 hours ka nagtatrabaho, yayaman ka. No! Maraming tao, busy, pero walang pera. Tama ba yan? Yes, kasi ang pinakamalaking kita, yan, 800 a day. Hanggang doon lang, hindi tayo yayaman dyan. Ibig sabihin, mali ang paggamit ng pera. Yan ang sikreto ng mga mahirap. Yung pilit nilang inaasa. Kala nyo wala sikreto mahirap? May sikreto din. Baka ito ginagawa natin eh. Yung tipong inaasa natin yung pagyaman natin, sa 2 kamay at 2 paa lang natin, 8 hours ka magtatrabaho, di ba? Gusto ko ikaw lahat. O yan, hanggang dyan lang ikaw. Magkano kikitain mo? Ito na yung future mo. Di ba? Maliho itong paraan na to. 20 years ago, siguro pwede. Pero ngayon, etong sistema, paramihin mo yung oras mo. Kung si Henry C. ginawa yun, if you could imagine, meron siya 16,000 hours in a day. Ilang oras sa isang araw? 16,000 hours. Not 24 hours. Ganun yun ang maraming oras niya. Kaya magkano kita niya sa isang araw? 100 million a day. Maganda. Gusto niyo maging katulad si Henry C? Yes! Ay, sundin natin yung sistema niya. Ganun lang kasimple ko yun. Tama? Ang tanong, may pangpuhunan ba kayo? O yan, alam mo ang tanong, wala na naman, di ba? Okay, yan ang maganda sa mga Pilipino eh. Tanongin mo, gusto bang yumaman? Oo! Ano gagawin mo? Wala. Gusto lang, lagi nasa playing safe eh, no? Okay. Dapat may gawa. Dapat may sistema. That's what I'm trying to point out. Okay? And since we're in the information age, alam niyo yung sistema. Okay? Those who are well-informed are those that are rich. Those that are not well-informed are not rich. Do you agree? Yes! Hindi porket may alam kayo ngayon, eh yun na yung paninindigan nyo hanggang mamatay kayo. No! Kasi marami, yung alam natin, mali na eh, obsolete na eh. Tama ba yun? Para yung lola ko, nagluluto ng crispy pata, okay? Pag nagluluto siya ng crispy pata, hinahati niya pa sa 2. Tsaka manok, pag nagluluto ng manok, hinahati sa 2. Sabi ko, pagka nagluluto ng manok, hinahati pa sa 2. Iyan ang kasi ang sikreto ng mga ninuno natin.
Kaya sumasarap ang manok pag inahating sa manok. Tinanong ko ngayon lola nung lola ko. Kaya pala inahati, kasi nung panahon nila, maliit ang mga kasirola. Kaya inahati sa dalawa. Ngayon may mga malalaki na eh. Kita niyo yun? Yung nanay ko, tinanong ko nung nag-aaral ako, Nay, ano ba yung mouse? Tumakbo kanina, yung mouse. Hindi niya alam yung mouse yung sa computer. Di ba? Yung iba, hindi makapanood ng DVD. Bakit? Hindi marunong mag-order eh. Ang alam, Betamax na. Di ba? Alam nyo, isang bagay na dapat natin matutunan, continuous dapat ang learning. You want to be successful. Continuous learning, continuous leisure, continuous work. Yun po yun. Yan ang sikreto sa pagyaman. Okay? Kaya yung hindi nyo alam, itong papakita ko sa inyo, alamin natin. Pag-aralan natin. Marami kasi kaya mahirap. Dalawa eh. Either nagmamarunong or feeling marunong. Yung may acne, alam mo yung acne? Yung alam ko na yan. I'm sure may mga nagpunta dito, ay alam ko na yan. Pyramiding yan eh. Yan. Maraming tao gano'n. And I used to be like that also. Pero yun, nag-invite sa akin. Cameraman lang. Ako nurse na. Buti nila pinaniwala ako. Minsan gano'n. Yung inaakala mong pinakalis na tao, siya pala yung makakatulong sa'yo. Kaya, pasalamatan yung mga nag-invite sa'yo. Okay, umpisa na natin. Okay? Pakabuti tayo siya. So, kukompare natin si Henry C. Kung si Henry C. nagtayo ng dalawang kumpanya, dito magtatayo ka ng dalawang team. Team A and Team B. System. We're talking about system. Kung si Henry C. namuhunan, dito hindi ka mamumuhunan. All you need to do is to share the business to every people you meet. Kasi every person wants to change. Tama ba yun? Every person wants to change. Lahat ng tao sa mabagong buhay, lalo na ngayon. Kaya ano gagawin mo? Bigyan mo ng pag-asa, ikwento mo yung negosyo. Tama? Kwento mo. Ate Linda. Hirapin ko yung pangalan mo, okay na? Babalik ko din mamaya. Ito, Ate Linda. Ano, Ate Linda, may kakilala ka ba at dalawang tao na pwede mong share ng negosyo? Anong pangalan? Mercy Adore You. Mercy and? Sino pa isa? Leia. Yan. Okay, tingnan niyo po ito ha. Kung si Henry sinagtayo ng Banco de Oro at SM, hindi ka magkatayo ng kumpanya. Dalawang team. At kung si Henry sinag-hire, hindi ka mag-hire. Ikikwento mo na yung negosyo. In your case, Ma'am Linda, ikwento mo kay Mercy tsaka kay Leia yung negosyo. By just, inviting them over and let them hear the presentation also. Wala po yun? Yes. Hello? Yes. Okay. Ito na. Listen carefully. Dito muna sa pogi titingin. Okay? Di ba tumingin sa likod? Okay. Kwento ngayon ni Linda, Ma'am Linda, kay Mercy at kay Leia yung negosyo. Nakita ngayon ni Ma'am Mercy, uy, tama-tama yan, Linda. Naghahanap ako ng sideline. Naghahanap ako ng sideline. Gusto ko mag-franchise, kaso limited ang pera ko. Down payment muna ako. Dahil nag-down payment siya, kita si Ma'am Linda ng 500 pesos. Nilagay mo ngayon yung Ma'am si Mercy sa Team A. Ikwinento mo rin kay Leia. Okay? Ikwinento nyo kay Leia. Si Leia naman, gusto pala mag-dealer. Kasi maraming connection sa Japan, for example, ganon. So, ang down payment, because she wants to become a dealer, kumita kayo ng 500. Okay? Now, how do we go about this system? We call it point system marketing. Point system marketing. Parang SM. Di ba sa SM, pag bumili ka ng produkto, you earn points? Yung points nagiging cash? Tama? Ganon din ko tayo, point system. Pag nagbenta ka ng produkto, you earn points. Yung points nga lang dito, nagiging cash. Sa SM kasi reward lang eh. For every 200 pesos, you get 1 point. Yung 1 point is equivalent to 1 peso. Ang problema doon, yung points nyo, sa inyo lang, hindi man mapupunta sa iba eh. Tayo, we call it group point system marketing. Ibig sabihin, yung points ni Linda, ni Mercy at ni Leia, pwede umakit sa inyo, Ma'am Linda. Group effort to ang tawag dito. In fact, dahil inalukan ni Linda si Mercy at si Leia, nakaipon si Ma'am Linda ng 150 points. Because every membership package, you earn 150 points. So, dalawang inalukan mo,